saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Amy Marcos, ang ultimate, ultimate mangga. Talaga. Sa totoo lang, ang galing po ng teknik eh. 'Di ba? Manggang-mangga eh. Ngayon po, yung mga Duterte supporters na po ang nagtatalo-talo kung iboboto ba si Amy o hindi. 1 month nung pong dinakip si Tatay Digong, hindi po natin maiisip na yung mga Duterte supporters ay mag-uusap-usap kung iboboto ba si Amy. Alam niyo po, delikado yan kasi pwede naman pala na kay kanina naririnig ko, isama na rin si Villar, isama na rin kung sino-sino. Diyos ko, dyan na po tayo nabutasan sa mangga ni Amy na yan. Kawawa talaga mga Duterte. Okay, pag-uusapan natin, pag-uusapan din po natin, ito pong Amnesty International, no? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung Amnesty International, ito po ay human rights groups na talagang mga ano to, ito yung mga kakampi ng mga human rights natin, no? Pero bagamat kalaban natin sila dito kay Pangulong Duterte sa ICC, sila po diniklara nila nakasama si Pangulong Duterte sa protected persons, no? Protected persons nitong executive order ni Donald Trump. Kaya po talagang ano to no, labanan po to ng masyado lang pong busy ngayon si Donald Trump dahil sa ginagawa niyang war on tariffs. Siguro naman nababalitaan niyo yung war on tariffs na ginagawa ni Donald Trump. Pero alam niyo po, ano po to, no? Yung pagkilala po to na talagang meron o kasama po si Tatay Digong dito po sa executive order ni Donald Trump na poprotektahan niya yung mga individuals na kinakasuhan nitong ICC at yung makikipagtulungan ay kanyang parurusahan. Okay. Yan po, pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Okay lang ba ako? Di ba? Ang pangit talaga ng lightings ko. Huwag po kayo mag-alala, papaayos ko na po sa anak kong bunso yung lightings natin. Baka mas maganda yung natural light na lang. Ayan. Baka gumanda ng konti. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ito magtapatan po tayo, no? Nakita ko po na tinaas ni Robin Padilla, nakangiti pa no? Tinaas ni Robin Padilla yung kamay ni Amy Marcos, no? Na walang opisyal na pahayag tungkol po dito kung si Amy Marcos ba ini-endorso ni Robin Padilla. Ngayon po nagtatalo-talo po yung mga Duterte supporters kung iboboto ba si Amy Marcos. Alam niyo, natatawa po ako, no? Antindi po natin lumaban Nag-iiyakan pa po tayo. 'Di ba? Nag-iiyak, eto magtotohanan po tayo mga nagsasabing Duterte supporters Naiiyak pa tayo kay Tatay Digong, no? Sa sinapit ni Tatay Digong, naiiyak pa tayo sa sinapit sa ginagawa sa pamilyang Duterte. Galit pa nga tayo doon sa impeachment ni BP Sara, no? Na na-impeach si BP Sara, no? Tapos biglang-bigla, kaya nga ang masasabi ko dito, lahat tayo nagsasabi no more Marcos, di ba? Lahat talaga sinusumpa natin. Magtapatan po tayo.
Lahat yan, sinusumpa po natin. Tignan nyo po kung gaano, na mahusay talaga rin. Bibilib ka rin eh. Alam nyo po, kahit na hindi ko iboboto yan si Amy Marcos, nakakabilib kasi paano niya sa madaling panahon, isang hearing, after ng isang hearing, talagang baliktar, ang dami na pong Duterte supporter. Focus lang po tayo, no? Focus lang po tayo sa ating goal. Tignan nyo po, pinag-uusapan nila, sino pa isang dadagdag bukod kay Amy. Napakadelikado po niyan kasi ilalaglag nyo yung mga Duterte para lang makapasok si Amy Marcos. Alam nyo, ako, wala akong pakialam. Tayo po, Duterte, hindi pa ba tayo natuto? Wala po bang papel si Amy Marcos dito sa rise ng kanyang kapatid? Yung pagigibang, alam po natin ang punot dulo ng paghihirap ng mga Duterte. Alam po natin yung punot dulo ng paghihirap natin ngayong mga Duterte supporters, no? Ay dahil po naging presidente si BBM. Di ba? Huwag po nating iiwan yan. Galit na galit tayo, kailan lang. Nag-iiyakan pa tayo eh. Nag-iiyakan pa tayo, pero nakalimutan natin kung sino ang nag-cause ng lahat ng paghihirap ng mga Duterte. Nakalimutan niyo po ba? Ang cause ng lahat ng paghihirap ng mga Duterte nang naupo to si Marcos. Ano po ang dahilan? Bakit naupo si Marcos? Sinuportahan ni Sara Duterte. Yun lang po. Kaya nga guilty si Sara Duterte, di ba? Nagsosorry sa KOJC, nagsosorry sa mga miyembro ng SMNI, KOJC, nagsosorry si BP Sara kung saan siya makakapagsalita. Dahil si Sara Duterte ay biktima ng panggagamit. Alam nating lahat na kaya nanalo yan dahil nag-vice president si Sara Duterte. Nung nanalo na po, etchepuera na tayo lahat. Nung nanalo na, etchepuera na po yung Duterte. Sinakim nila yung kapangyarihan. Tablado na. Unang taon pa lang sinisiraan na ng yung confidential fund na yan. Wala akong pakialam sa inyo kung sino po ang idol nyo. Pero tandaan po natin kung bakit po nakakulong ngayon si Tatay Digong. Dahil dyan sa mga Marcos. Ngayon, ayan lang ang ginawa. Pasalamat tayo. Trabaho nila yan. Pasalamat tayo na na-expose ni Amy Marcos. Pero kakalimutan nyo na. Na instrumental siya. Bakit tayo ngayon ay sawing palad? Katarantaduan yan. Wala akong pakialam sa mga si Duterte lang ang susundin ko. Walang ibang vlogger. Mag-stick po tayo. Kahit na vlogger nyo, pinakamagaling na vlogger, ang tanungin nyo sa kanila, pag may vlogger na nakalimutan na ba nila na instrumental si Amy Marcos? Ano sabi ni BP Sara? Hindi niya kilala si Bongbong. Ang kilala niya si Amy Marcos. Kung ano lang po, Duterte lang. Magtotohanan tayo. Yang Senate hearing ba mapapabalik si Tatay Digong dito? Hindi. ICC na ang labanan. Malalaman lang natin kung sino. Nagpapasalamat tayo pero never para ibalik ang mga Marcos. Isang hearing lang. Ibabalik nyo na kagad ang mga Marcos. May mga pa na kung ano-anong mga pagsusuri. Ano pinagbatayan ninyo? Na mga pagsusuri na kesyo papasok si ganun, kesyo mas gusto namin si ganun na makapasok. Anong pagsusuri yung pinagbatayan nyo? Yung mga survey? Number 1 si Bongo sa survey, tapos wala nang pasok na iba, si Bato lang. Utot nyo. O ngayon, pumapasok na si Marcoleta. Bakit?
mapapahiya yung mga survey company pag hindi nila pinasok si Marcoleta eh. Bakit sila mapapahiya ba dong? Putang lalaki na rally ng Iglesia ni Cristo, milyon-milyon. Tapos, sasabihin nyo, hindi pasok. Katarantaduan yung... No to Marcos. Ano yan? Ganun lang? Nagpahiring lang. I mean na kami. Numero 1 mangga. Numero 1 mangga. Never again. Kami yung kulto ni Digong. Yung mga kulto ni Digong, hindi kami boboto nang hindi inendorso ni Tatay Digong. Siya na yung nakakulong eh. Ang dahilan ng pagkakakulong niya, mga Marcos, tapos iboboto nyo. Dahil lang nag-conduct ng ano. Tandaan po ninyo, ganyan po kawais yung ating mga dynasty family. Umikot po kayo sa probinsya. Magtataka kayo, bakit yun at yun ang pamilya na nakaupo sa mga probinsya? Umikot po kayo sa mga probinsya. Magtataka kayo, bakit yung mga pamilya na to, mula pa sa ninuno nila, yan na mga nakaupo, yan na nagpapatakbo ng mga probinsya, sila na yung governor, mga mayor, sila pa yung mga congressman. Bakit hanggang ngayon, kahit sinong presidente, nariyan sila? Alam niyo po ang ginagawa nila? Sila yung magkakalaban. Tignan niyo sa Makati. Binay versus Binay. Sino mananalo? Binay. O, para alam niyo lang po lahat. Ano man ang manalo, mag-aaway-away yan, pero Binay pa rin yan. Ibig nyo sabihin, pag may nanalo dyan, yung kapatid niya, ano mo kami, nilabanan mo kami, papakulong kita. Magkakamag-anak pa rin yan. Para lang po maipakita ko sa inyo sa probinsya, kung kayo taga-probinsya, kilala nyo yung mga sinasabi ko. Sinong pangalan? Anong probinsya kayong galing? Sinong pangalan ng mga politiko dyan? Titignan nyo, sila-sila din. Magkakamag-anak din. Dahil ganito ang ginagawa nila. To protect. Para protektahan, hindi po sila tumataya, lahat ng basket nila, tinataya nila sa isa, at pag natalo sila ng kalaban, durog na sila. Lahat po ng buong probinsya po ng Pilipinas, ganyan ang ginagawa nila. May isang papanig sa kabila. Pamilya-pamilya. O, ginawa ng mga kuwangko yan, di ba? Cory Aquino, tapos kakampi ni Marcos. Si Cory Aquino, kalaban ni Marcos. Yung pinsan niya si Danding, kakampi ni Marcos. Sino man ang manalo, mayroong pagpoprotekta sa mga kuwangko. Binay ngayon, magkalaban. Ilang beses na naglalaban ng mga Binay-Binay. Binay versus Binay. Kung sino manalo, Binay pa rin. Gigipitin niya ba yung kapatid niya? Binay rin yan. Ganyan lang po ang politika sa Pilipinas. Si Amy Marcos, kakampiyan, una, ang ginagawa niya, ultimate mangga eh. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa akin, sino ba naman si Badong para paniwalaan nyo? Pero katarantaduhan po yan. Iyak-iyak pa kayo. Nag-iiyakan pa tayo na ginanito nila si Tatay Digong. Pero pag panahon ng eleksyon, isasama nyo yung kapatid mismo, yung dahilan mismo kung bakit si VP Sara ay naging vice president ni Bongbong Marcos. Yun siya po yun. Wala po. Dalawa lang po sila. Hindi po yung nanay, hindi po yung ibang kapatid. Si Amy Marcos ang laging kasama ni Bongbong para ligawan si VP Sara. Kaya po yan, wala po akong sinisino. No? Hindi ko po alam kung yan si Robin ay inendorso. Sabi ko nga, wala naman ako nakikitang endorsement. Pero yung ginagawa po ng mga, galing din po sa mga Duterte supporter ko no. Tatay Digong lang po ang ating sosuportahan ngayon. Kung ano lang po ang sabihin ni Tatay Digong, dun lang po tayo. Ang pagkakaalam ko po, Duterte pa rin. Duterte.
Hindi pa po Duterte 11. Duterte pa rin po ang endorso. Si si ano nga si Mata nga inendorso ni Tatay Digong yan sa Hong Kong pa Bago natanggap ng lahat, kinakailangan muna na ma-validate na talagang kasama siya doon sa 10. Ngayon, biglang-bigla may naglabas lang ng picture o kung ano man ang nilabas. Sinabi lang na ganun-ganun. Putya, bigla na kayong mag-aaymi na kayo. Yung asawa na mismo ni Tatay Digong, ek-ek lang yan. Ibig sabihin, may mas malapit pa doon sa asawa. Si Hanilet ba hindi niya maramdaman kung gaano sila kagalit kay Amy? Ek-ek lang yan. Sa mga nag-iisip pa po, kung palapitan rin lang, wala na sigurong lalapit. Wala na sigurong lalapit kay Hanilet sa lahat ng tao na yan. Si BP Sara, ngayon lang sila nagkakalapit mag-ama. Pero si Hanilet, alam niya lahat ng utak ni Tatay Digong. Bakit niya sasabing, ek-ek lang yan? Mag-isip kayo. Yung ginagawa ng mga pamilya na kaya hindi sila nawawala sa pwesto, gagawin din sa atin. Di ba? May Marcos, tapos Marcos din yung lalaban. Di, kunwari, para ligtas lang. Titiyakin na hindi aapin. Ganun lang yan. Sino naman nagsabi niyan? Na ini-endorso ni Tatay Digong yung mga yan. Yung kay Tatay Digong lang po kami. Wala po kaming iba. Ngayon, kung mga dadaanin kayo sa tokis-tokis, bahala kayo sa buhay nyo. Marami nang tumokis sa atin, kaya nga tayo nabubudol This time, solid po yung mag-amang Duterte. For the first time, nagkaroon po na solid na endorsement. Sinuportahan ni BP Inday for the first time yung endorsement. 2019, may kanya-kanya silang endorse. 2022, may kanya-kanya. Ngayon po, solid ang mag-amang Duterte. Duterte lang ang iboboto. Wala na pong iba. Kaya ako ang galing ultimate mangga talaga di ba? Hindi nyo ba naisip na napaka-ultimate mangga? Akalain ninyo, nagpa-hearing lang. Tapos kinanaan lang ng mga ng mga vlogger ko Tapos bigla na tayong Tsaka ako nababawiin yan Duterte pag si Duterte na mismo nagsabi na isama yan si Amy. Pero hangga't hindi sinasabi ni Tatay Digong nakasama si Amy, hindi kami sa kulto ni Digong solid. Kahit pa anong sabihin ng mga vlogger ninyong mas magagaling. Tamang mas magagaling sila sa amin. Pero simple lang po kami. Kaya po kami kulto ni Digong. Ngayon, wala na po kaming pagdududahan. Napatunayan na namin na si Tatay Digong, yung utak ni Tatay Digong, bagamat hindi natin nauunawaan habang nagaganap, alam natin na si Tatay Digong para sa Pilipinas. Wala nang iba. Ngayon, kung gusto nyo magpakaloko dyan sa mga tukmul-tukmul na yan, wala tayong magagawa. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Basta kami, dito sa kulto ni Digong. Tanungin nyo maigi yung mga nag-endorso dyan. Isa lang po ang tanong nyo, in-endorso ba ni Tatay Digong yan? Yun lang po. Tsaka kayo mag-isip, pag sinabi nila, hindi, pero sayang naman ang hindi, pero, di ba? Hindi, pero wala naman siya sinasabi. Marami pong walang sinasabing masama kay Tatay Digong. Pero hindi natin biboto. Wala lang sinabing masama. Iboboto nyo na. Pucha, hindi nga in-endorso. Walang kahit ba walang sabing masama kung siya naman ang dahilan kung bakit
Ako simple lang eh. Eto, bibigyan ko kayo ng halimbawa na mas madaling unawain. Garantor ka ng utang. Nangutang to sa akin. Ikaw naggagarantor. Magaling magbayad yan, no? Mahusay yan. Nung hindi nagbayad, pare, kala ko ba magaling magbayad? Garantor kayo kung magbayad. Hindi, kayo nag-usap eh. Ganon. Ganon yung ginawa ni Amy. Ginarantoran niya yung kanyang kapatid kay BP Sara. Hindi nga kilala ni BP Sara. Di ba sinabi ni BP Sara, hindi ko kilala yan si BBM. Ang kilala ko si Amy. Ginarantihan mo yung kapatid mo nung hindi kayang gampanan ni Bongbong Marcos. Ano yung ginarantihan mo? Yung mga sinabi ni Marcos. Pinakamatindi sa sinabi ni Marcos na kaya kami bumoto, kaya kami nabudol dahil ang sabi ni Bongbong, itutuloy niya. Nanghihinayang po kami sa mga proyekto ni Tatay Digong. Sa totoo lang po, pinakamagaling na Pangulo. Hindi po pinakamatalino, pinakamagaling. Pinakamaraming nagawa. Alam nyo, sa totoo lang, nagarantihan mo ba? Di ba? Iniligaw mo kay BP Sara. Siyempre, ang pinag-usapan nila. Anong sinabi ni BP Sara? Simple lang. Doon lang siya sa itutuloy. Okay na siya. Tiyakin nyo lang na itutuloy ni BBM. Pag nanalo si BBM, itutuloy niya yung mga proyekto ni Tatay Digong. Okay na siya. Natuloy ba? Yun ang pinakamalaki mong kasalanan. Hindi ka nagsasalita laban sa Duterte. Tama. Pero naggarantiyahan mo ba yung kapatid mo na iniligaw mo kay BP Sara? Na yung sinabi niya nung campaign promise na itutuloy niya yung mga proyekto ni Tatay Digong. Naggarantiyahan mo ba? Hindi, di ba? Nung hindi mo magarantiyahan, anong nagawa mo? Wala. Warak-warak ang, tignan mo yung taong bayan, tapos kinongratulate lang kayo ni, congratulations. Yan ang sinapit ng Pilipinas dahil pinakulong nyo yung magaling na presidente. Nagalit pa si Anticler. Nagpapasimuno kayo ng gulo. Puta, nagpapasimuno ng gulo. Kinidnap nyo si Tatay Digong. Dinala nyo, pinakulong nyo sa ICC. Tapos, yung asawa ng pinakulong nyo, yun pa nagpapasimuno ng gulo. Ang mga utak yan. Tapos sabihin nyo, iboto namin yan. Utot nyo. Kahit sino pa kayo, hindi namin iboboto yan. Pwera na lang kung si Tatay Digong na nagsabi. Ewan ko ba rito sa mga to? Yun lang ang ginawa, anong tawag doon, ano ba nangyari nung Tama si Hanilit. Ano sabi ni Hanilit? Ek-ek lang yan. Kinontempt nga nila, hindi naman, di ba? Ano ba nangyari sa contempt? Wala naman na contempt, laya agad. Ultimate mangga yan. Huwag nyo kaming sabihan na boto yan. Kayo na lang. Ngayon, pag sinabi ni Tatay Digong na isama yan, tsaka lang. Pero, okay, punta na po tayo rito sa Amnesty International. Kilala ko po to Amnesty International kasi sa universidad na, sa pamantasan na aking pinasukan, State University, meron pong Amnesty International, ano bang tawag doon? Branch. At marami po akong niligawan. Marami po akong niligawan. Taga-Amnesty International. Sumasama ako sa mga mga aktibidad dahil may mga yung mukha ko to para sa mga ganong mga ganong organisasyon, yung mga pantay-pantay na karapatan. Hindi nyo ako pwedeng i-discriminate sa pagmumukha ko dahil pantay na karapatan niya.
Nagsusulong kayo ng human rights, hindi nyo ako pwede discriminate. O, tanggap ako ron dahil hindi naman tayo kagwapo. Okay, anyways, yan po ay human rights group, international human rights. Ngayon, hindi po nila kinakampihan si Tatay Digong. Ang ibig sabihin po na kinikilala nila sa PRRD. Actually, inaano nila no? Ine-expose po nila na ito, pinoprotektahan to na US, isa po to sa protected person. Hindi po yun dahil gustong-gusto nila si Tatay Digong. Namumblema nga sila paano pag kumilos na yung galamay ni Donald Trump. Di ba? Ganun yun eh. Yung inuunahan na nila. Kaya po, napatunayan natin na talagang kasi si Anticler, yan eh. Kala mo, hindi raw kasama, putya, utot mo. Kasama si Tatay Digong dyan sa protected person. Bakit walang ginagawang hakbang si Donald Trump? Malaki po problema niya muna. Yung dami na pala nagpakape. Thank you very much kay Christine, 125. Huwag po kayo mag-endorse dito ng wala sa Duterte dahil tatanggalin ko kayo. Solid Duterte po kami. Correct. Yan, pwede nating tanggalin yung mga nag-endorse ng mga wala rito. Clinton Gesto, thank you very much sa 299. Duterte dapat sapat na from Australia. Alam niyo po kung bakit sapat na po? Ganito po halimbawa po, binoto nyo. Sabi nyo, kulang naman to sa akin. Lumabas yung binoto nyo. Tapos naiwan si Hinlo tsaka si Lambino halimbawa. O di magsisisi pa tayo. Buti pa hindi ko nalang binoto yan. Ganun po yun. Kahit na may magandang nagawa yan. Okay, punta na po tayo rito sa Amnesty International. Yan po, kinilala po nila. No? Sabihin po natin dito. Ayan, no? Ito po ay balita, hindi po kay Badong. Daily Tribune. Amnesty International has declared that former President Rodrigo Roa Duterte, who is currently detained at International Criminal Court to face trial for alleged crimes against humanity, is a protected person under a new executive order issued by US President Donald Trump targeting the ICC. Ano po ibig sabihin ng protected person? Lahat po ng mga tao na nakipagtulungan sa ICC. Kasi po ngayon ng ICC, si Karim Khan, ano na po yan, freeze na po ang mga asset niya sa US. Lahat ng nakipagtulungan para mapakulong si Tatay Digong, papatawan ng parusa ng US. Kaya po ibigay po natin sa US yung mga pangalan nitong mga to. Yung mga naging kasangkapan para mapahuli. Yan, yung mastermind yan na hindi nila tinutukoy kung sino. O para kung meron silang pera doon, naku, pag napatunayan, hindi, Karim Khan, si American nga pala, boksingero. Pag napatunayan po na kayo po ay tumulong sa pagpapahuli kay Tatay Digong, yari kayo, ibaban kayo sa US, kung may asset kayo sa US, pipres na naman yan. Kaya lahat ng mga panggugulang nila, ng ginawa nilang pagsisipsip sa US, ipipres pa rin ang asset nila dahil sila po ay nakipagtulungan sa ICC. Badong, di totoo yan. Wala namang ginagawa si Donald Trump. Hindi pa totoo yan ngayon. Hindi pa yan totoo ngayon kasi, anong tawag dito? Sa tingin nyo, hindi pa yan totoo ngayon. Kasi busy nga si Donald Trump eh. Nakikipagdigmaan siya sa tarif. Bagsak po. Laki na po na nalugi. Mga $4,000 na po ang akin. Sa panahon ni Biden, kumita po ako ng $6,000 sa anong tawag dyan? Sa may stock market sa US. Pucha, nabawian na mga $4,000 na nalulugi ko buhat nung muputo si Donald Trump. Lintik na yan. Ganun lang talaga.
Nag-withdraw ko, di ba? Nag-withdraw ko kasi puta wala kang kinabukasan. Biglang tumaas naman yung stock isang araw. Pucha, bakit ako nag-withdraw? Ang taas ng itinaas. Tapos bumalik uli ako. Puta, lugi na naman ako isang araw lang. Tapos bagsak na naman. Walang iya si Badong, pinaglaruan. Ngayon, wala na. Si Donald Trump. Pag natapos na po yan, na stable na ni Donald Trump yung ekonomiya na US, haharapin na kayo. Nagawa nyo pang manghuli, nanghuhuli pa kayo, lintik kayo. Tsaka kaso, pwede rin pong kasuhan niya mga yan dito sa Pilipinas. Wala lang talaga tong Senate natin eh. Ikaw, Escudero, wala ka. Ikaw ang pinakatuta, no? Ikaw ang tanging Senate President na tutang-tuta ng Malacanang. Matatapos din ng lahat.